sa Song of Solomon 1:6, yung ating text, Song of Solomon 1:6. Song of Solomon, chapter 1, verse 6. Ayan ang ating text, Song of Solomon 1:6. Amen. Thank you for a great crowd we have today. Salamat sa mga soul winners. At nag-invite. Ito ang life verse ni Clark. Ready? Read. Look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of vineyards, but mine own vineyard have not I kept. They made me a keeper of vineyards, but mine own vineyard have I not kept. Ating title ay, hindi yan. Ating title ay, Keep Your Own Vineyard. Keep Your Own Vineyard. Tayo ay mag-pray. Lord, pagpalain yung pag-aaral ng Word of God. And pray, help us to keep our own vineyards. As we serve you, huwag namin makalimutan na you gave us the vineyard of our family, of our children, especially of our walk with you. Yeah, forgive us our sins, Lord. At kausapin niyo po yung mga anak ni Jesus in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Sabi ng isang mister, pare, di ka na raw under ng misis mo. Nilalabanan mo na raw siya. Sabi ng palawang mister, aba syempre, pag sinisiguan niya ako ng, magsaing ka na, sinisiguan ko rin siya. Sabi ko, sandali lang! Sa bahay namin, actually, sa bahay namin, applicable to eh. Sa bahay namin, ako yung batas. Si AV lang yung nagpapatupad. Si Jackie at si Hannah ay naging mag-asawa at kapatid ni Harvey yan, si Hannah. Anak ni Ma'am Emmy yung nagbigay sa inyo ng mga cookies. Si Harvey, siya yung brother-in-law. Si Emmy, Ma'am Emmy, siya yung mother-in-law. Si Kuya Donald, siya yung father-in-law. Ano si Hannah? The law. Kaya mapalad din si Miko dahil wala siyang father-in-law, kasi si Ma'am Des, siya din, the law. Kaya mahalaga yung pamilya, amen? Ang problema ay, yung iba ay magaling tumulong sa ibang pamilya, pero napapabayaan yung sariling pamilya. Yun ang problema ng iba. Ay ba, nakita ka ng tatay na ang galing mag-advise sa iba, pero yung mga anak niya, mga asawa niya, ay hindi niya mapadisiplina, hindi niya mapasunod. Pag may problema yung pare, nagiinuman sila, pare, alam mo, dapat itong gawin mo sa asawa mo eh. Mga anak mo. Pero yung sarili niyang mga anak ay nagkakagulo. Sarili niyang pamilya, asawa niya, hindi sumusunod sa kanya. Alam mo, mabilis tayong mag-advise sa iba. Magaling tayong mag-advise sa kumpare. Kaya yun ang sabi ng verse, they made me a keeper of the vineyards, but mine own vineyard have I not kept. Alam mo, yung Song of Solomon, kung tungkol sa pag-aasawa, ito ay bihasa ni Solomon kasi meron siyang 1,000 asawa. Amen? At 700 wives and 300 concubines. 1,000 asawa. At ito ay isa lang to sa kanyang asawa, ang Song of Solomon. Ito ay awit sa kanyang asawa. Ang babaeng to ay isang Shulamite woman. Isang babae. Pero alam mo ang problema kay Solomon, naisip mo ba yung kung mayroon kang 1,000 asawa, 2,000 ang biyanan mo? Amen? Pero ito yung love story nila na picture ng pag-ibig ni Kristo sa isang simbahan. At kaya napakaganda, nasulat yung Book of Song Solomon kasi kung paano minahal ni Kristo ang church, ay ito yung picture niyan, yung love story ng dalawa, isang Shulamite woman, isa sa 1,000 niyang asawa, at si Solomon, kaya Song of Solomon sa kanyang minamahal. Tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At sabi niya dito, ang nagsalita sa verse 6 ay yung Shulamite. Sabi ng babae, ay, look not upon me because I am black. So, noong unang panahon, yung mga mayaman sa Bible times ay nasa loob ng bahay, hindi lumalabas. Sila yung mga maputi at makinis ang kutis. Taas ang kamay ng mga kutis mayaman.
Pero itong Shulamite woman, pinapakita dito na siya ay normal ng babae. Normal na babae. Pero wala eh. Nagustuhan siya ng hari. Biro mo, siya yung hari sa mga hari. Nagustuhan ng isang simpleng babae. Na nangitim na, ba't siya nangitim? Dahil sa trabaho. Masipag kasi. Kasi maraming maputi, tamad. Amen? So ito, sabi niya, I am black but comely. Oh, sabi niya dito, look not upon me because I am black. Because the sun hath looked upon me. Yan o, nasunog ako ng araw. Ibig sabihin, hindi naman siya pinanganak na maitim. Amen? Taas ang kamay ng pinanganak na maitim na. Amen? At mga pinaglihi sa kaldero. Amen? Taas ang kamay. Pero sabi niya, the sun hath looked upon me. Nangitim dahil sa trabaho. Hindi nakakahiya yun. Hindi nakakahiya dahil nangitim ka, dahil masipag ka. Ang nakakahiya, maputi ka, tamad ka na. Angry with me. So, yung mga kapatid niya. Tamad siguro yung mga kapatid nito, no? So they made me the keeper of vineyards, but mine own vineyard have I not kept. Sabi niya, to the point na inaalagaan ko yung vineyard ng iba, napabayaan ko na yung sarili ko. Nangitim na ako, napabayaan ko ng sarili ko. So, ito ay ginagamit sa mga preaching at mga mensahe para i-picture yung mga Kristiyano na busy sa pagministeryo sa iba, pero napabayaan niya yung sarili niya at sarili niyang pamilya. Kaya itong title natin, A Father's Vineyard. Mahalaga na maglingkod ka sa Panginoon. Pero not to the point na napabayaan mo na yung anak mo, yung asawa mo, at especially your walk with God. Marami mga tao naglilingkod sa iba, bayani, pero pabaya sa pamilya. Alam mo ba, may kasabihan, duties never conflict. Duties never conflict. Hindi mo kailangang ilaglag yung isa. Alam mo, mahal ba kayo mag-juggle? Sino mahal mag-juggle dito? Mahal mag-juggle? Wala? Si Miko lang? Mahal mag-juggle, di ba? At yung juggle, ay kuha lang ng isang bagay. Tapos, kuha pa ng isa pang bagay. Ano pang? Bagay. Bigyan mo ng isang bagay. Wallet. May wallet. Wallet. Okay ba to? Okay, di ba? Yan. Okay yan. Tapos, ano pang ganito? Dito. Meron dito. Ito. Okay ba to? Yan. Tapos, sapatos. Di ba? Gagawin mo lang ay itong isa. Hindi mabigat to eh. Palakpak naman! Ang ginagawa ng iba, hindi, ito lang kailangan, pamilya muna. Ayaw ko maglingkod sa Panginoon. May iba naman, hindi, ministry na muna, iwan ko na yung asawa ko, iwan ko na yung mga anak, pabayaan ko na yan. Hindi ganon. Duties never conflict. Hindi ka binigyan ng Diyos ng asawa at papabayaan mo yan dahil magkatrabaho ka, o binigyan ka ng trabaho, papabayaan mo yung anak mo. Hindi. Lahat ng yan, you can do what you ought to do. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Kapag sa bawat tao na may excuse na, ang hirap kasi ang dami kong anak eh. Kapatid, sa biyaya ng Diyos kami may 7 anak. Sino may excuse sa inyo? Di ba? At may isa din akong asawa, amen? Tulad mo. Di ba? May ministry. Meron kami dito sa aming simbahan, sa biyaya ng Diyos. Meron akong pinapakain dito na 18 full-time. Amen? Sabay-sabay kami dito. 18 yung full-time dito na pinapakain. At may iba pasaway, iba mabait. Amen? Biro mo yan, everyday kailangan kong disiplinahin, 18, may 7 kong anak, tapos isang asawa, tapos 18 na mga full-time, kumakain kami, sabay-sabay. May mga saltik yung iba minsan, may masungit, may palaaway, may nagbabangayan, may nagsusuwagan. So, kapatid, wala tayong excuse. Sa bawat isang may excuse, madami na, there are thousands of people who have the same situation as you are, but by the grace of God, na fulfill nila yung duty until mamatay. Kaya ito, a father's vineyard. Ano yung vineyard sa'yo? But ano yung vineyard mo? So, number 1, ano yung vineyard? Your vineyard is your children. Your vineyard is your children. Sabi sa 1 Timothy 3:4. 1 Timothy 3:4.
1 Timothy chapter 3, verse 4. 1 Timothy chapter 3, verse 4. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Verse 5. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Alam mo, ang kausap dito, specifically pastor, pero ang kausap dito ay mga lingkod ng Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, sabi niya, ang maglilingkod sa Panginoon, dapat ay mapasunod niya yung kanyang anak. Dapat ay nag-rule well siya sa kanyang sariling tahanan. Dahil kung hindi mo alam paano pangunahan ang iyong tahanan, paano ka mag-take care of the church of God? Kita mo ba yun? Na, yung iba sabihin na, hindi, mahalaga, naglilingkod ako sa Panginoon. Pabayaan ko na yung mga anak ko, pabayaan ko na asawa ko. Pero sabi ng Bible, how can you teach others kung yung sarili nating anak at asawa ay hindi natin mapasunod? Amen? Yun ang biblical, oh. Sabi nung babae, sabi niya, they made me the keeper of the vineyards, by my own vineyard have I not kept. May mga lalaki na teacher ng ibang Sunday school, may mga lalaki na nag-lead ng area, may mga lalaki na nagdadala ng ibang pamilya. Di ba? Siguro, nag-invite sa'yo. Nakakalungkot naman yung nag-invite sa'yo, ini-invite ka, pero yung sarili niyang pamilya, hindi niya mapasunod. They made me the keeper of vineyards, but mine own vineyard have I not kept. Ephesians 6:4, sabi ng Bible, and you fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sabi ng Bible, yung mga anak, wag mo silang disiplinahin to the point na nag-rebelde na sila. Kailan nag-rebelde ang anak? Pag yung tatay ay nagdisiplina pero hindi niya ginagawa yung pinapagawa niya. Anak, wag kang uminom pero ang lakas uminom ng alak. Anak, wag kang magyosi pero lakas magyosi. Anak, magsimba ka pero ikaw naman hindi ka nagsisimba. Sabi niya, bring them up. Ikaw mismo ang maunguna. Ang yung babatang nagrebelde ay yung mga tatay na hindi leader. Magkaiba yung leader sa diktador. Ang tatay na diktador ay nagdidikta ng gagawa pero hindi niya ginagawa. Yung sinasabi niya, diktador ka. Amen? Ang leader ay, gagawin ko, anak, sundin mo yung ginagawa ko. Yun ang leader. Kaya lead. He is in the front. Ginagawa niya muna yung pinapagawa niya sa iba. Ikaw, diktador ka lang. Magsimba ka, pero absent ka naman Sunday school. Bumalik ka mamayang hapon, pero ikaw tulog ka mamayang hapon. Magbasa ka ng Bible, hindi ka nagbabasa ng Bible. Mag-pray ka, hindi ka nga nakita nag-pray. Magbigay ka, hindi ka nagbibigay sa gawain ng Diyos. Yun yung diktador, nagdidikta lang. Pero hindi ginagawa yung. Kaya, alam mo, our first ministry is our family. Ang ating unang ministeryo, ang ating pamilya. If you lose your family, you lose your ministry. Pag nawala yung pamilya, nawala yung mga anak, nawawalan ka ng power para magturo sa iba. Yun yung ating integrity. Mas may power pag yung buong pamilya magkakasama sa gawain ng Diyos. Kaya, hindi pwede sabihin mo na, hindi, at least nag-church ako, kahit yung anak ko ay drug addict. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, at least ako naman ay kumakanta sa Panginoon. Kahit yung anak ko ay may 5 girlfriend, pinagsasabay-sabay. Kaya, our first ministry is our family. If you lose your ministry, if you lose your family, you lose your ministry. So, ang ating kailangan ay, sabi ng iba, ang gagawin ko ngayon, pastor, hindi muna ako mag-church. Hindi muna ako maglilingkod sa Diyos. Kasi, sabi mo, di ba, ang vineyard ko ay pamilya ko. Hindi, mag-focus muna pala ako sa pamilya ko. Mali pa din. Mali pa din. Kasi, hindi pwedeng maghiwalay yung family at ministry. Your family needs the ministry and the ministry needs your family. Hindi pwedeng maghiwalay. Yung anak mo, gusto mong turuan, ikaw lang, kailangan niya ng environment of growth. Yun yung word of God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, pamilya muna, wag mo tayong magsimba, aayusin ko muna ang pamilya mo. Aayusin ko muna ang pamilya ko. Hindi mo kayang ayusin yung pamilya mo. Ako muna ha, basta mag-focus muna ako sa mga anak ko, hindi mo na kayo mag-church. Hindi mo kayang baguhin yung anak mo. Ang pwede mo lang gawin ay ilagay yung anak mo sa isang environment where he will learn the Word of God, where he will learn to follow authority and to hear the Word of God, hoping na one of these days, siya mismo i-decide na, Dad, hindi mo na ako kailangang itulak. Ginusto ko na to.
naramdaman ko na yung panawagan ng Diyos. Tinatawag niya ako maging missionary, o maging pastor, o maging preacher, o maging singer sa church, kung ano man yun. Pero nagsimula lang yan sa isang tatay na yung anak, hinaantok, ayaw mo na magsimba, pero hihilahin mo, papatayuin mo, maligo ka, magsimba tayo sa ayaw sa gusto mo. Ulitin ko, tayo, hindi ikaw. Hindi mo itutulak. Ikaw muna ang pupunta. So, ang ministry at ang family, hindi nagkailangang mag-compete. Kailangan nilang mag-complement. Magkaiba yun. Ang kala ng iba, yung ministry at yung pamilya, nagko-kompetensya na, hindi, church muna ako, hindi muna ako maglilingkod sa Panginoon. O maglilingkod muna sa Panginoon, maglilingkod muna ako sa Panginoon, pabayaan ko muna yung pamilya ko. Iba naman, pamilya muna, pabayaan ko muna yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi, kapatid. They don't have to compete. They just have to complement. Nagko-complement yan. Yung pamilya, yung mga anak natin, pag binabad mo sa ministry, mas maging mabuting anak sila because the ministry will teach them to obey their dad and obey their mom. At yung ministry ay nagtutulungan tsaka yung family. Kaya, ano yung Father's Vineyard? Number 1, ano yung Father's Vineyard? Your vineyard is your children. Number 2, your vineyard is your wife. Ating buksan, 1 Corinthians 7. 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 5. Nandiyan pa ba kayo? 7, 1 to 5. Now concerning the things whereof you wrote unto me, it's good for a man not to touch a woman, nevertheless to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud you not the other, except with the consent for a time, that you may give yourself to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for incontinency. Anong sabi ni Paul? Sabi niya ay, para hindi kayo mahulog sa fornication o adultery. Sabi niya, let every man have his own wife. It's good for a man not to touch a woman. Sabi niya, para simbahan, hindi kailangang magkaroon ng third party. Hindi kailangan magkaroon ng adultery. Ang gawin natin, sabi ni Paul, let every man have his own wife. Ibig sabihin, ang best deterrent para sa isang pamilya na maging buo ay ang lalaki mahalin at ipakita yung pagmamahal sa kanyang asawa ng buong puso. Hindi kailangan mag-PDA, o public display of affection, pero iparamdam na wala ka ng iba at wala ka ibang minamahal kundi ang iyong nag-iisang asawa. The best deterrent para yung ibang babae ay hindi na lumapit sa'yo ay isang lalaki na in love uli sa kanyang asawa. Di ba? Di ba? Sabi nila, paano gagawin mo para hindi hindi lumapit yung ibang babae sa'yo? Ano gagawin mo? Maglagay ng singsing. Di ba? Kasi pag may singsing ka, hindi lalapit yung babae sa'yo. Alam na agad na ikaw ay married. Pero alam mo, the best, ay pakita mo na still in love ka pa rin sa kanya tulad ng ikaw ay in love 10 years ago, 20 years ago. Ibalik mo ulit yung tingin mo sa kanya. Ibalik mo ulit yung mga paside mo. Tingin, di ba, pag nasa crowd kayo no, sa school, di ba? Yung ligaw, pag nagatinginan kayo ng gano'n, di ba? Sa papangiti ka na lang bigla. Asa na yun? Ngayon, pag nakatingin kayo, nakasimangot na siya eh. Di ba? Iba na yung, ibig sabihin pag tinignan ka niya, ibig sabihin, tumigil-tigil ka na dyan. Tigilan mo, ba't may kausap kang ibang babae, ha? May kausap kang ibang babae. Tapos mamaya, yung kamay niya nasa puwewang na. Sino kausap mo kanina, ha? Best deterrent, kapatid, sa bawat mag-asawa, maganda nga yung mga mag-asawa magtabi sa loob ng simbahan. Di ba? Anong gusto mo? Ikaw yung katabi ng asawa mo o iba siyang katabi? Di ba? Bigyan mo yung tatay ni Ed, tsaka yung nanay ni Ed. Magkatabi palagi sa simbahan. Yun yung gagawin ni Ed pag napangasawa ka ni Ed. Proverbs 5:15.
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of water in the street. Let them only be thine, and not strangers with thee. Let the fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the loving hind and pleasant roe. Let her breast satisfy thee at all times, and be ravished always with her love. Why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger? Sabi ng Bible, para hindi ka mahulog sa pangalun niya at magkaroon ng other woman, sabi, be ravished with the love of your wife again. Amen? Ano yung ravished? Di ba parang in love ka pa din sa iyong asawa? Ravished. Ano yung ravish? Yung lumalabas dito sa aso? Ravish. Amen? May isang lalaki na pumunta sa pastor niya para humingi ng advice para sa kanilang marriage. So, nag-usap niya yung pastor niya, nag-advise siya. Pag-uwi niya, biglang binuhat niya yung asawa niya. Sabi ng babae, yan ba ang sabi ni pastor na maging ganito ka-romantic? Sabi ng lalaki, hindi. Sabi niya, I must carry my cross. Amen? Kapatid, yung una ating cross ay ang ating asawa. Yung ating vineyard. Amen? Ito ating vineyard, asawa natin. Nakakalungkot ang sa iba, ang galing-galing mo, ang galang-galang mo sa ibang babae, oh. Susundo mo yung asawa mo, yung ibang babae, tapos yung asawa mo, pinapabayaan mo na. Ang dahil mo na lang ibang babae, pero yung asawa, hindi man lang maramdaman yung 20 years ago. Sino itong mag-asawa na ng 20 years and more? Sino 20 years and more na? Ang bihira, oh. Amen. Sino pa? Ayun. So Kuya Maymay, ganun pa rin ba yung, di ba? Kahit na 20, sino 30 years? 30 years. 30 years. Ha? 40? 30. Amen. Tayo nga, Kuya. Tayo nga. Tayo natin sumala. Si nanay. Sige, ganun nga. Ganun nga. Sige. Yun! Diba? Alam mo, dapat ang gumagawa niyan, mag-asawa, hindi mga young people. Ang mga young people dapat mag-aral muna. Ang mga young people, sumunod sa magulang. Ang mga young people, wag po at opo. Ang mga young people ay magsaing, magluto ng ulam, at hindi mo naman ligaw. Hindi. Yung mga young people, alam mo, pagdating dito, pagpasok pa lang dyan, hirap, saan siya nakaupo? Yun agad. Hindi ka pa nga makapasa-pasa sa algebra. Amen? Kaya kapatid, your vineyard, kapatid, is your wife. And number 3 and the last, your vineyard is yourself. Para sa lahat. Your vineyard is yourself. Sabi sa 1 Timothy 4:16. 1 Timothy 4:16. 1 Timothy 4:16. Sabi ng Bible, 1 Timothy 4:16. 4:16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Sabi ng Panginoon, I take heed unto thyself and unto the doctrine. Anong sabi niya? Sabi ni Paul kay Timothy, before you teach others, take heed unto thyself. Ito yung pagkulang ng iba. They made me a keeper of vineyards, but mine own vineyard. Ano yung vineyard? Sabi ng babae, sabi ng Shulamite woman, ako, nagtrabaho ako sa ibang mga ubasan. Napabayaan ko na yung sarili ko. Nangitim na ako kasi noon wala pang Kojic. Amen. Napabayaan niya ang sarili niya. Speaking physically. Pero mas mahalaga yung spiritually. Madami yung iba na ang galing kumanta sa unahan, pero hindi man nagbe-pray. Hindi lahat ng kumakanta sa choir nagbabasa ng Bible. Hindi lahat na nakabarong ay nagbe-pray yan sa umaga. Ang galing mo, di ba? Salamat, di ba? Napansin nyo ba dito, yung mga young people namin dito, tsaka yung mga ano? Pagdating nyo, anong ginagawa nila? Kinakamayan nila kayo, di ba? Mukhang ang spiritual, di ba? Mukhang mga nag-pray talaga at nagbasa ng Bible. Pero yun ang danger na nakabarong ka. Na danger na mahaba yung dress para mo ang spiritual because you are a keeper of other vineyards pero hindi ka naman nagpe-pray talaga, wala kang relasyon sa Panginoon personally. Hindi lang to tatay, pati nanay, pati young people.
They made me a keeper of vineyards, but mine own walk with God have I not kept. Kaya ang ating title, Keep Your Own Vineyard. Dapat yung pag-awit mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo ay outflow na lang ng iyong walk with God. Mga great men sa Bible, anong one word sa kanila? Ano yung few words na palagi napansin mo sa kanila? Your word na, walk with God. Sabi ng Bible, Noah walked with God. Enoch walked with God. Abraham walk before me and be thou perfect. Ano yung walk? Yun yung relasyon mo sa Panginoon. Yun yung prayer time mo. Yun yung time na you're reading the Bible and you are meditating on the Word of God. Yun yung time na you're talking to the Almighty, omniscient, omnipotent God. It's a time that you are alone with God, alone, kneeling down, talking to Him. Because, mangyayari, magkakaroon tayo ng mga Baptist sa mga hipokrito. Ang galing magturo sa iba, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, pero siya mismo, wala siyang ginagawa para lumapit sa Diyos at lumuhod sa Diyos. They made me a keeper of vineyards, but mine own walk with God, mine own vineyard, have I not kept. Amen? So, sino dito ang gusto naghahanap ng trabaho? Sino naghahanap ng trabaho sa inyo? Meron kasi sa PLDT, 10,000 pesos per day, ikaw yung dial tone. Meron din sa DPWH, 10,000 per day, ikaw yung humps. Meron din sa post office, 10,000 per day, didilaan mo lahat ng stamps. Pero bago ka maghanap ng trabaho, trabahuin mo na yung sarili mo. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Baka andahin mo nang alam sa Bible, pero wala ka man lang panahon para sa Diyos ng Bible. You are so busy with the work, but you don't have time to the God of the work. Kapatid, yun ang dahilan na mataging genuine ang ministry. Naging genuine ang gawain ng Diyos. Pag yung mga nasa unahan at yung nag-preach kanina, tatlong nag-preach na kanina, ay hindi lang magaling sumigaw, pero magaling din lumuhod at manalangin sa Panginoon. A father's vineyard. Ano yun? Your wife, your children, and then your walk with God. Anong mother's vineyard? Your walk with God. Your children. Ano yung mga young people? Ano yung vineyard mo? Kahit sa ngayon muna, ugaliin mo na everyday spending time, kahit a few minutes reading the Bible and praying to God. Seeking His face, spending time. Keep your own vineyard. Your vineyard is your children. Your vineyard is your wife. Your vineyard is yourself. Kaya, alam mo ba na yung mga may asawa dito, sino may mga asawa? Okay? Sino may mga asawa? Okay. Sino may mga problema? Pareho lang yun, di ba? Alam mo ba na na-open yung mata ng pusa after 1 week na ipinanganak siya? Ang kambing naman, na-open yung eyes niya right after ipanganak siya. Pero ang mga tao, na-open right after ikasal. Amen? So ngayon, tatay, namulat ka na ba? At maaaring namulat ka na. Hindi pala siya yung inaakala ko. Tumutulo din pala yung laway niya pag natulog. Pero still, yun ang command sa atin. Ibalik ang mga bakas ng kahapon. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Amen? Kasi pagramdam ng mga tao na in love si Miko kay Des, wala nang ibang babaeng makalapit kay Miko. Una, matalim yung tingin ni Ma'am Des. Amen? Pangalawa, ramdam ng babae na ang unang vineyard ni Miko ay ang sarili niyang asawa. Amen? At nung Friday lang, Friday, ay nag-schedule ako kasi holiday. So buong linggo na naman kami nag-soul winning. So, yung schedule ko, sabi ko, dahil holiday, yung mga anak ko naman, bigyan ko ng time. Mag-volleyball kami. Mag-volleyball kami ng 5 p.m. Sabi ko, volleyball tayo ng 5 p.m. Maglalaro tayo. Sinama ko yung ibang mga full-time para magkaroon kami ng time with the family. So,
dumating yung anak ko, yung panganay ko, dumating, sabi niya, Dad, 5 p.m., di ba? Expect niya na. May family time kami, volleyball kami dyan, maglalaro kami. 5 p.m. Mga anak ko, schedule ko yung mga anak ko ng 5 p.m. nung Friday. Paglabas ng anak ko, after niya i-remind ng 5 p.m., bilang may tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, meron po yung sa wedding po namin at si Brother Med yun. Yan, si Brother Med. Tumawag si Brother Med. Sabi niya, Pastor, yung organizers po namin, pwede bang dumating kasi ngayon na San Pablo, pwede ba tayong mag-meet ngayon? Mag-meet tayo kasi yung sa organize, malapit na yung kasal nga pala ni Brother Med. Amen? Tsaka si Ma'am Aijin. Huwag na kayong lalapit sa kanila. Amen? At take na yung dalawang yan. So, ikakasal sila. At sabi niya, andun yung mga organizers nila ng wedding nila. At gustong makipag-meet ni Brother Med at yung organizers nung hapon na yun mismo. Nakaka-tempt, di ba? Kasi, ang bira. Oo nga naman, andyan yung mga organizers niya. So, andyan, mag-meet kami. Pero mabuti ang sabi niya, pero pwede naman po na Sunday din ng hapon, Sunday, mag-meet tayo ng Sunday kung ano mo. Pero sabi ko, Brad, pwede ba Sunday na lang? Kasi this afternoon, meron akong appointment. Hindi ko sinabi sa kanya ng appointment ko ay appointment ko sa aking mga anak. Kapatid, they made me a keeper of vineyard, but my own vineyard I should keep too. Hindi ma-bless si Brother Med at si Ma'am Aijin kung ako magkakasal sa kanila at ako ay magbabaspas ng kasal, gagamitan ng Panginoon, pero yung sarili kong mga anak, pinapabayaan ko. Kaya kapatid, anong priorities natin? Hindi mo kailangang pumili ng isa. Kailangan mo lang ay mag-juggle and by the grace of God. Okay, gusto ng tatlo. Ikaw, James, tsaka tatlo. Hindi ka dito, juggle ko kayo. Amen? Hindi mo kailangang pumili ng isa. Kaya nga, I can do all things through Christ. Palagay mo yung word na all things doon, lahat. Ibig sabihin, kaya niyang lumipad, ni Paul kaya niyang lumipad, kaya niyang mag-backflip, kaya niyang mag-split, kaya niyang mag-triathlon. Hindi naman ibig sabihin eh. Ang ibig sabihin ng Philippians 4:12, I can do all things through Christ, which is not me. Ibig sabihin, kung ano yung duty mo, kung anong pinapagawa sa'yo, kung ano in-expect sa'yo, you can do it by the grace of God. You can do what you need to do. Una, hindi ka naman presidente ng Pilipinas. Kaya hindi mo kailangan problemahin ng Pilipinas. Amen? Hindi mo kailangan problemahin yung Senado, pabayaan mo silang magkakaaway-away doon. Ang problema mo ngayon, ministry mo at yung pamilya mo. Amen? Pangalawa, yung mga babae, simple lang naman ang gusto ng mga babae. Di ba? Yung mga babae, anong hinahanap yung mga babae? Young people, ladies, anong hinahanap nyo sa isang lalaki? Number 1, ang gusto ng babae sa isang lalaki, pleasing personality. Number 2, good car characteristics. Number 3, good family background. Number 4, good mannerism. And number 4, very casual. Pero actually, simple ang gusto ng babae. Na habang nag-aalaga ka, makinig ka, simple ang gusto ng babae. Si Ma'am Jen, ito lang gusto ng Ma'am Jen. Na habang nag-aalaga ka ng ubasan ng iba, ay huwag mong pabayaan yung sarili mong ubasan. At yung ubasan doon ay yung asawa, ay yung mga anak, at yung iyong relasyon sa Panginoon. Kasi mas papaniwalaan ko na yung asawa ko ay tapat sa akin pag nagpe-pray yan. Kasi ang lalaki nagpe-pray at may takot sa Diyos ay parang rice cooker. Hindi mo na kailangang bantayan pa. Kasi alam mo, may takot siya sa Panginoon. Kaya, yun ang hanapin mo. Tulad ni Jay, amen? Simple lang pero nagpa-pray. Ang kailangan natin ay mga Kristiyano who is a keeper of others' vineyards. Hindi mo kailangang sipain yan, but at the same time, you are keeping your own vineyard. Hindi mo mawala. Yes, sa lahat, I will pray for you. I will serve you. I'll reach out to you. Ngayon, biyaya ng Diyos, madami akong nasundo. Marami mga dumating dito, marami tayong bisita, ang inyong lingkod. Salamat sa mga ginagamit ako ng Panginoon sa inyo. Pero, huwag kakalimutan ni Pastor Andy na ang first ministry ni Pastor ay ang kanyang asawang napakaganda at ang aking anak na 7.
Yun ang aking unang ministeryo. At hindi ko kailangang piliin kung kayo ba o anak ko. Ang kailangan ko lang by the grace of God, paano i-juggle because duties never conflict. At ikaw din. Hindi mo kailangang pumili. Hindi tayo magkaaway. Yung anak mo, dalhin mo sa ministry at yung ministry, dalhin mo sa pamilya mo dahil nagko-complement sila, hindi sila nagko-compete. Tayong tumaytay mo lang. Lord, thank you Lord for the word of God. Pagpalain niyo po yung mga anak. Help us Lord na yung mga anak ay matuto, especially mga fathers, to be a keeper of vineyards. Our own vineyards. At the same time,